Alam mo ba na may isang babaeng Pilipina na humawak ng espada at namuno sa isang revolusyon sa panahong bawal ang babae sa digmaan? Ito ang kwento ni Gabriela Silang. Si Gabriela Silang ay ipinanganak noong 1731 sa Santa Ilocos Sur. Bata pa lang siya ay kilala na siya bilang matapang, matalino at may matibay na paninindigan. Hindi siya isinilang bilang reyna o general. Isa siyang kung karaniwang babae na tinawag ng pagkakataon para ipaglaban ang bayan na pangasawa niya, si Diego Silang, isang leader ng pag-aalsa laban sa kolonyal na pamahalaang Espanyol. Magkasama nilang nilabanan ang pang-aabuso, mataas na buwis at sa pilitang paggawa na dinaranas ng mga Ilocano. Ngunit isang trahedya ang nagbago ng lahat. Noong 1763, si Diego Silang ay pinatay sa pamamagitan ng pagtataksil. Dito, inaasahan ng mga Espanyol na matatapos na ang pag-aalsa dahil babae na lamang ang natira. Pero nagkamali sila. Sa halip na sumuko, tumindig si Gabriela Silang. Isinuot niya ang kasuotan ng mandirigma, humawak ng espada at siya mismo ang namuno sa hukbo. Tinawag siyang La Generala, ang unang babaeng general ng Pilipinas. Pinamunuan niya ang mga labanan sa Ilocos, hinarap ang mas malaking hukbo ng Espanya at pinatunayan na ang tapang ay walang kasarian. Ngunit tulad ng maraming bayani, siya rin ay ipinagkanulo. Si Gabriela Silang ay nadakip, hinusgahan at noong Setyembre 20, 1763, siya ay binitay sa publiko bilang babala sa sinumang lalaban sa kapangyarihan ng mga mananakop. Akala ng mga Espanyol sa kanyang kamatayan ay mamamatay rin ang diwa ng paglaban, pero nagkamali sila dahil si Gabriela Silang ay hindi lamang asawa ng isang revolusyonaryo. Siya ay isang leader, isang mandirigma at isang bayani sa sariling karapatan. Hanggang ngayon, ang kanyang pangalan ay simbolo ng tapang ng kababaihang Pilipino at ng walang hanggang laban para sa kalayaan. Si Gabriela Silang ay patunay na ang kasaysayan ay hindi lamang isinulat ng mga lalaki, kundi ng mga babaeng handang mamatay para sa bayan. Kung sa tingin mo ay bayani si Gabriela Silang, i-like, i-share at i-subscribe ang channel na ito para sa mas marami pang kwento ng mga nakalimutang bayani ng Pilipinas.